Hello, Pisces! Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo ngayon para sa buwan ng Agosto. Makukuha pa rin naman natin ang love. Lalabas at lalabas ang love kung love ang ating major na pinagdadaanan ngayon. So, kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pagbasa ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at meron dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Okay, anong kinatatamaran mo, Pisces? May dahilan kung ba tayo napadpad dito, maaaring sa isang card lamang o maaaring sa mga individual cards o sa oracle card sa dulo ang siyang makakarelate tayo. Merong kinatatamaran, merong ayaw trabahuhin si Pisces ngayon. Kung may kinalaman ito sa love life man o trabaho man, merong isang bagay na parang feeling mo, ano na ako na nauubos na yung oras ko or nilalaan ko yung attention ko sa ibang mga bagay, pero at the same time, ayaw mo din namang gawin. Halimbawa, meron kang goal, no? Pero hindi mo feel na trabahuhin yung goal na yon o kaya parang may niggling feeling na shit, kailangan ko na tong gawin, time is running out. But at the same time, pag ano naman, pag bawa, weekend yung nilaan mo doon na oras, hindi ka rin naman tumatayo, you'd rather sleep, o kaya you'd rather read a book, ganyan. O kaya mag-scroll ka na lang. O Pentacles ulit, Eight of Pentacles ulit. This is Eight of Pentacles reversed. This is Eight of Pentacles upright. Merong school issue, work issue, puro earth signs ang nakapaligid sa'yo o kaya umi-impluwensya sa'yo ngayon, Pisces. Knight of Pentacles, isang mensahe ng may kinalaman sa pera o kaya naman ito ay pagsusumikap. Ito ay slow and steady. Meron kang isang bagay na inaaral. So, siguro, itong Agosto, may mga bagay na nangyari. Pwede may kinalaman din yung nakaraang bagyo na nangyari sa atin. May mga bagay na nangyari na nagkastol o kaya parang huminto yung plano mo. Yung goal mo na halimbawa ma-achieve ang something this month, parang hindi nangyari kasi may mga roadblocks ng mga nakaraang buwan. At the same time, parang hindi mo pa feel, pwedeng yung iba sa inyo na depression sa nangyari, in the most recent past, hindi mo pa feel kumilos. Pero itong Agosto, mukhang magiging positibo. Pwedeng meron ngang push and pull between, gawin ko na nga to, pero hindi, wait lang, magpapahinga muna ako. August, maaring parang merong nudge. Pwedeng itong reading na ito yung nudge na na finally to take action. Merong isang bagay ka na gustong gawin o pwede din na plano mong gawin o goal mo talaga na pagsumikapan at itong Agosto magkakaroon ka ng parang epiphany para medyo mamumulat ng paunti-unti para trabahuhin na, simulan na ito. Pag-ipunan, pwedeng ganyan. Meron kang pinag-iipunan, meron kang tinatrabaho kung project siya, meron kang seryosong pinagpanggugugulan ng attention ngayon. Pwede din naman na merong isang tao na ikaw ay totally interested. Siya ay tao na alam niya kung ano yung worth niya, alam niya kung ano ang kanyang gusto in life. Pwedeng umi-impluwensya sa'yo yung tao na yan. Pwedeng earth sign yung umi-impluwensya sa'yo, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero pwede din naman na ikaw yan. Magpo-focus ka sa iyong sarili ngayong buwan. Pwedeng for the longest time, hindi ka nakakapag-ipon, o for the longest time, hindi ka nakakapag-travel, or for the longest time, kulang yung attention na binibigay mo sa sarili mo. At itong Agosto, maaaring yung iba sa inyo ay yung love, kasi Pisces, very mapagmahal si Pisces. Very, ano siya, the consummate artist. Connected siya sa emotions niya. Pinifeel niya ang mga bagay. May ibang Pisces sensitive. So, ngayon, parang tuning into inward, tuning into the self, at kung may kinakailangang investment sa pag-tune in na yun sa sarili, yun ay pagsusumikapan mo this month. Pero mukha din naman na hindi ka na magmamadali. Hindi ka magmamadali, pero ang downside nun, pwede kasi natatamarin ka. Which is yung core energy kanina, no? Natamarin ka na gawin yun, hindi mo, aayusin. Maari kasing may proyekto na, na parating, basta matagal mo nang gustong gawin. Tingnan mo, puro swords. Pero ito, hindi to sword. Ace of Wands. Merong parang,
magigising kung baga, may magigising na parang yung inner fire mo magigising. Siguro yan ka ngayon nagko-contemplate sa isang bagay na matagal mo nang hindi pinagtuunan ng pansin. At ngayon parang mamumulat ka, parang yung spark within you na gawin na to finally or eventually gagawin mo na. May bagong ideya na darating sa'yo or parang pag-aaral may i-explore ka na bago. Not necessarily school, as in studies, mag-aaral ulit. Pwede din naman na iba sa inyo, Pisces, ay gusto mag-master's degree. Pwedeng ganun. Mag-pursue ng isa pang course. Matutong I don't know, magluto, matutong magsumayaw. May spark na darating sa'yo this month na parang, gawin ko kaya to. It's either, gawin ko na kaya to, o gawin ko na kaya to, o gawin ko na yung matagal ko na iniisip na gagawin. May kinalaman siya sa pag-improve ng sarili. Na walang pagmamadali. Mabilis yung pagdating ng ideya, pero yung pag-execute ng ideya na yun, hindi siya ganun kabilis. Parang it will take time. Siguro, part na rin na January pa lang, kasama na dun yung pagte-take ng time mo. Pinag-iisipan mo siya. Tapos, dahil, end of the year na, konting buwan na lang, dun mo na-realize na parang kailangan ko na at least maumpisahan to this month. Ayan meron pang pag-aalinlangan. Nakatingin siya dun sa meron siyang dalawang staff, may dalawa siyang sword, whatever that is. Pero siya, tingnan mo, hindi siya ganun ka linaw, para siyang invisible. So, you have all the resources you need, pero parang looking to the future ka, but at the same time, hindi siya naglalakad, naka-steady lang siya, nakatingin lang siya doon, parang sinisipat niya lang yung land, o sinisipat niya lang yung goals niya in life. So, napapaisip siya, parang, sisimulan ko na ba to? Gagawin ko na ba to? Pero with this, lalo na ito, yung core energy, tas dalawang beses lumabas yung Eight of Pentacles, may sipag, may spark ng may parang may pitik ng sipag this month. Kasi umaraw na, maganda na yung weather, at parang, hindi naman sa naghahabol pero siguro 20%, napapaisip ka na parang, it's both influenced by, motivated ka because of how others might think of you or might perceive you, but at the same time you're doing it then for yourself. So pagsusumikapan mo siya para sa sarili mo, at the same time nagdadalawang isip ka din kasi parang tama ba to, lipat natin siya doon. Yung iba sa inyo, alam mo, maaring has been in a relationship. X ay earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Huwag masyadong matali dun sa dun sa signs kasi example lang yon. Kasi may lumabas dito ang Knight of Pentacles, tao na earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero pwede din na may Taurus, Virgo, Capricorn kasi chart mo. Yung mic ko, gumagalaw. Teka, ayusin nga natin. Yung iba sa inyo, maaaring hindi pa makamove on. Oops, sorry. Hindi pa makamove on sa may recent breakup. So, itong buwan parang ako naman, sasabihin mo sa sarili mo, ako naman, asikasuhin ko naman yung sarili ko. For the longest time, lahat negotiable. Ngayon, hindi na ako makipag-negotiate. Ako naman. Mukhang yung iba sa inyo, pwedeng nag-healing pa from that previous relationship. At parang lang, chill lang, ride with the wave muna ako ngayon. Meron kang goal, tapos merong spark, 'di ba, dun sa goal na 'yon. At the same time, parang ayaw mong maging harsh or ayaw mong madiliin yung sarili mo. Ayaw mong pilitin yung sarili mo dun sa mga bagay na parang ayan tingnan mo, may paghihintay. Hangman. Pero reverse mo nakuha. So, pwede din kasi na yung opportunities kumakatok na sa'yo, pero nire-restrain mo yung sarili mo dahil nga um, meron ka pang inaalala. Hindi ko masabi na pinagdadaanan, it's more of inaalala. Pwedeng in-overthink, na-anxious ka,
doon sa nangyari in the most recent past. Kaya parang hindi ka pa fully makakilos doon sa sasakatuparan o pag-execute ng goals mo. Pero napapaisip ka, gawin ko na kaya to. Ang dami pang alinlangan. Pero mukhang this month, since reverse na ito, mukhang makakalaya ka na dun sa pag-aalinlangan na yun at mabubuo na ang iyong desisyon o at least hindi desisyon more of mabubuo na yung loob mo para finally simulan kasi maraming signs yung ibibigay sa ng universe. Halimbawa, may offer sa na sumali sa isang grupo. Nag-hold off mo na sumali doon kasi one, wala kang pera o kaya gusto mo munang magwalo doon sa breakup mo with your ex. Tapos, sinabi mo, tinanggihan mo yung unang yaya sa'yo. Pero, parang days after, biglang may magpaparamdam sa'yo na may kinalaman ulit dun sa grupo na yon. So, hindi mawawala yung pagbibigay ng sign sa'yo. Um, Ingat ka na may mga tao na magte-take advantage sa'yo. Kasi pwedeng may ipipresent pwede kasing sikat ka o kaya influencer ka or maraming naglo-look up sa'yo. Pero pwede din na basta respetado, ganyan. Not necessarily sikat as in student leader, artista, hindi necessarily ganun. Basta ginagalang ka ng mga tao sa paligid mo. Pwede kasi na kuya-kuya ka or ate-ate ka ng mga minentor mo dati, ganyan. So, meron yung pipresenta, maaaring mau-open ka dun sa oportunidad na mapresenta ng isang ideya at parang aligned yung ideya na yun dun sa goal mo talaga. Ingat ka na mag-jump ka, alam mo yun, 'di ba, nagdadalawang isip ka, gawin ko na kaya 'to. Tapos sabi mo sa sarili mo parang, "Ay wag na kaya muna kasi it will take time," o kaya wag na kaya muna kasi gusto ko pa magwalo. Siyempre hindi mo sasabihin 'yun, hindi mo aminin na gusto ko muna magwalo dun sa heartbreak ko, heartache ko, ganyan. Tapos biglang 'di ba sabi ko maraming signs na ibibigay sa'yo. I-offer sa'yo first opportunity, tas parang tatanggihan mo, pero magpaparamdam ulit, gano'n. Ingat ka na oo ka na lang do sa second or third na paramdam dahil lang parang, sige na nga, parang kasi naman paulit-ulit para huwag ka na makulit. Yung gano'n, hindi mo aaralin yung isang bagay na pinisinta sa'yo dahil lang nakukulitan ka na dun sa tao. Huwag gano'n kasi may chance na masaktan ka lang ulit kung magjo-jump into ka. Kung relationship 'to, puwedeng gano'n, Relationship 'to, offer sa'yo cup of love, tapos parang naghi-heal ka pa nga, tapos ito masasaktan ka na naman. Alam mo yun, yung it could be in the form of yung rebound. May magpaparamdam sa'yo, tapos biglang, sige na nga, go na tayo dyan kasi para makamove on ako, para makadistract ako. Yung intention mo nanggagaling doon sa distraction, pero nakalimutan mo yung sarili mo and healing ka pa nga. So, maganda na, go ka na ah, ako naman, gano'n, at nagsusumikap ka para ma-achieve yung goals mo. Pero merong darating na distraction na it may do, hindi ko sinasabi na it will do harm. It may do harm. So, aralin mo munang mabuti bago ka bago masaktan. Hindi ko sinasabi na i-hold off mo, maghintay ka pa ng matagal kasi parang, baka ito, makasasaktan ako nito, gano'n. Hindi gano'n. Aralin mo lang. Tanggapin mo, welcome mo sa tahanan mo, ganyan. I'm saying this figuratively. Welcome mo sa tahanan mo, painumin mo ng tubig, tapos pakinggan mo kung ano yung gusto niyang sabihin. It's totally different, tapos palayasin mo na, paalisin mo na siya. It's totally different sa yung in-invite mo siya sa house mo. I'm not talking about just a person na pwedeng opportunity to Pinasok mo siya sa sa personal space mo, sa life mo, winelcome mo, tapos pinatulog mo pa, pinatambay mo pa. Huwag naman ganun. Aralin mo muna bago mo patambayin. Yun yung point ko. I hope I made sense. Mag-take ka ng action pero wag padalos-dalos. Wag mong upuan kakaisip. Yun lang yung point ko. Mag-take ka ng action pero basta wag padalos-dalos. Uy, justice. I'm not sure kung meron kang Libra na kausap, pero I'm also thinking na kung ikaw ay may hinihintay na sagot from, let's say may inapplyan ka, no?
Kanina 'di ba sabi ko may invite from a group, ganyan. Pero ito puwede kasing case siya ng may in-applyan ka dati tapos parang naghihintay ka ng sagot ngayon. Puwede kasing overseas work 'to, puwede din naman na trabaho, um, makakalaya ka na doon in a sense na makukuha mo na yung sagot. Puwede din kasi na yung justice na yan ay talagang ikaw ay nasa legal battle, may legal battle na ano sa'yo. Kung napo-prolong na yung agony mo, magkakaroon this August ng parang guiding light ba? Parang mabibigyan ka ng idea kung paano ina-navigate yun. Pwede kasing yung idea na yun ay para matulungan ka mag-change ng strategy, ganun. Pwedeng ganun. Ingat ka sa mga new ideas na papasok kasi baka hindi mo siya aaralin to a point na ikaw lang din yung masasaktan. It's okay to be slow for as long as you are taking action. Oh, stand up against a bully. Meron kang kinakaharap siguro na battle, yun nga, makakamit mo yung hustisya. Magkakaroon ka ng epiphany or para magkakaroon ng bagong perspektibo para solusyonan mo yung kung ano man pinagdadaanan mo ngayon. Yung iba sa inyo may pinagdadaanan siguro na minamanipulate, kinokontrol o binubuli ng ibang tao. Pero tingnan mo yung isang ice cream mo nanonood lang dun sa kanya. Kasi parang hindi niya siya matulungan. Kasi hindi dahil ayaw niya siyang tulungan o parang he feels weak, pero pwede din na ganun. Pero kasi this is your battle. Kung ikaw man ay binubuli ng mga ibang tao for the longest time, it's time to, yun yung ako naman na ito, na card na ito. Yun yung parang, ayoko sabihin na push over ka. Pero pwede kasi na iba sa inyo ganun na hindi niya ini-express yung sarili niya kaya natitake advantage siya at nagiging cause siya ng pananakit, nasasaktan, masyadong mapagmahal kasi si Pisces. Hindi ko sinasabi na itigil mo ang pagiging mapagmahal. Ang sinasabi ko ay be careful sa mga tao na sinusurround mo yung sarili mo with. So, if there's a person na ganyan ang ugali sa'yo, I mean, walang ibang ginawa kundi ibuli ka or saktan ka, it's time to reassess yung people na sinusurround mo sa sa sarili mo, sa buhay mo. Merong ibang tao na tinatakot ka, so wag kang magi-give in do'n. At meron ngang mga tao na gusto kang tulungan pero laban mo siya. Ang good news do'n, makakamit mo ang hustisya sa kung ano man ang pinaglalaban mo, pero it may also take time. Hindi siya agad-agad. Puwede din kasi na kinakailangan mo munang, maka-move on o mai-let go ang isang bagay na bumabagabag sa'yo. Merong isang tao na tutulong sa'yo doon, yun nga yung earth sign, maaaring earth sign yun. Pero puwede din naman na mensahe ito, let's say, a new work, new opportunity, papasok sa buhay mo, at yung new opportunity na yun, yung mensahe na yun from this person ay it will take some time or kaya i-require ng hard work mo at dedication mo para fully mag-all in ka doon. It wouldn't be so easy, pero it's parang proseso siya para matutunan mo para mag-stand up for yourself. Kasi justice will be there and yun, makakamit mo siya. So, meron ka isang gustong gawing bagay, aralin mo mabuti. At it's okay to take it slow. So, iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat sa pagbisita. Ako po si A at see you soon. Bye!